Sa barangay, madaling mapansin si Gardo. Hindi dahil maingay siya, kundi dahil laging may bago. Bagong sapatos tuwing sweldo. Bagong cellphone kahit gumagana pa ang luma. Bagong damit kahit hindi pa nasusuot ang iba. Kapag may handaan, siguradong may ambag si Gardo. Kapag may lakad ang barkada, palaging may nagsasabi, "Si Gardo na yan." Ngumingiti lang siya. Sanay na siya sa ganoong tingin. Ang lalaking hindi nauubusan. Pero ang totoo, tuwing uuwi siya sa gabi, tahimik ang kwarto niya. Maliit lang. Isang kama, isang mesa, isang cabinet. At sa ibabaw ng mesa, resibo. Maraming resibo. Tuwing katapusan ng buwan, iisa ang tanong niya sa sarili, saan napunta? Hindi naman siya walang trabaho. May regular na kita. May sweldo buwan-buwan. Pero parang may butas ang bulsa niya. Anumang pumasok, lumalabas din agad. Kapag pinagsasabihan ng kaibigan, tatawa lang siya. Minsan lang naman, mabuhay, sabi niya. Parang biro, pero paulit-ulit. Sa loob-loob niya, may bahagyang kaba. Pero mabilis niya itong tinatabunan. Ng bagong bili, bagong lakad, bagong saya. Isang gabi, pauwi siya matapos ang mahabang araw ng gastos. Pagod, medyo lasing sa ingay ng araw. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, may napansin siyang nahulog sa tabi ng daan. Isang lumang pitaka. Kupas ang balat, gasgas ang gilid. Huminto siya. Tumingin sa paligid. Walang tao. Pinulot niya ito. Mabigat. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, parang may kakaibang lamig na dumaan sa kamay niya. At doon, nagsimula ang lahat. Pagdating ni Gardo sa kanyang inuupahang kwarto, agad niyang inilapag ang mga dala. Hindi niya agad binuksan ang pitaka. Parang may pumipigil sa kanya. Hindi takot, kundi kuryosidad. Tahimik ang paligid. Tanging electric fan lang ang may tunog. Sa wakas, binuksan niya ang pitaka. May laman. Hindi sobrang dami, pero sapat para sa ilang araw. Malinis ang mga perang papel. Parang bagong lagay lang. Walang ID. Walang litrato. Walang pangalan. Para sa isang saglit, naisip niyang hanapin ang may-ari. Pero mabilis ding pumasok ang isa pang bagay sa isip. Baka ito na ang swerte ko. Kinabukasan, ginamit niya ang pera. Hindi sa luho, sa pagkain, sa pamasahe, sa kape na matagal na niyang hindi tinikman. Pag-uwi niya, binuksan niya ulit ang pitaka. Nandoon pa rin ang pera. Hindi nabawasan. Napakunot ang noo niya. Inisip niyang mali lang ang bilang niya. Kinabukasan, muling ginamit ang pera. Ngayon sa bagay na hindi niya kailangan. Bagong earphones. Maliit lang, sabi niya sa sarili. Pagdating ng gabi, binuksan niya ulit ang pitaka. Nabawasan ang laman. Tahimik siyang napaupo. Sinubukan niyang magbilang. Tama ang bilang. Hindi niya naaalala na ginastos niya ang ganong halaga. Kinabukasan, sinubukan niya ulit. Gumastos siya sa pagkain at pamasahe. Nanatili ang pera. Gumastos siya sa walang saysay. Nawala ang ilan. Paulit-ulit. Hindi malinaw kung paano. Hindi rin malinaw kung bakit. Pero unti-unti, may nabubuo siyang hinala. Parang ang pitaka ay hindi nauubos kapag tama ang gamit. At sa bawat maling gastos, parang may paalala. Sa mga sumunod na araw, hindi na mawala sa isip ni Gardo ang lumang pitaka. Hindi siya mapakali. Tuwing aalis siya ng bahay, sinisilip niya ito. Tuwing uuwi, binubuksan niya ito. Parang may sinusubok. O parang siya ang sinusubok. Isang umaga, sadyang sinubukan ni Gardo ang hinala niya. Gumastos siya sa mga bagay na kailangan. Pamasahe papasok sa trabaho. Simpleng ulam, kape para manatiling gising. Pag-uwi niya, binuksan niya ang pitaka. Nandoon pa rin ang pera. Pareho ang bilang. Tahimik siyang napaupo sa kama. Kinabukasan, gumawa siya ng ibang hakbang. Dumaan siya sa mall matapos ang trabaho. Walang kailangan. Walang dapat bilhin. Pero bumili siya. Isang bagong shirt na naka-sale. Reward ko lang, bulong niya sa sarili. Pagdating ng gabi, binuksan niya ang pitaka.
Nabawasan na naman, hindi malaki. Pero malinaw, napahawak siya sa ulo. Hindi siya naniniwala sa hiwaga, mas gusto niyang maniwala sa lohika. Baka nagkakamali lang ako sa bilang, sabi niya sa sarili. Pero hindi pa rin siya tumigil. Sinubukan niya ulit. Isang araw, may humingi ng tulong sa kanya. Isang kapitbahay na walang pamasahe pa uwi. Nag-atubili siya sandali, pero inabot niya ang pera. Kinagabihan binuksan niya ang pitaka. Nandoon pa rin ang laman, hindi nabawasan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natuwa. Kinabahan siya. Parang may matang nakatingin sa kanya. Hindi para manakot, kundi para magpaalala. Mula noon, tuwing gagastos siya, may tanong na pumapasok sa isip niya. Kailangan ko ba talaga ito? At sa bawat tanong na yun, unti-unting bumabagal ang kamay niyang maglabas ng pera. Pero kahit ganito, hindi pa rin siya handang magbago. Hindi pa. Sa loob-loob niya, sinasabi niya, susubukan ko pa. Hindi naman ako talo rito. Hindi niya alam, papalapit na siya sa araw na wala na siyang masasandalan. At kapag dumating ang araw na yon ng pitaka at ang sarili niya, ang maghuhubad ng katotohanan, dumating ang araw na hindi inaasahan ni Gardo. Maaga siyang nagising dahil sa sunod-sunod na tawag. Isang kamag-anak ang naaksidente. Kailangan ng pera. Agad. Hindi na siya nag-isip. Hinablot niya ang pitaka at nagmamadaling umalis. Sa jeep, sa gitna ng ingay at pagmamadali, binuksan niya ang pitaka. Wala. Walang pera. Walang kahit isang papel. Nanlamig ang mga kamay niya. Parang biglang tumahimik ang mundo sa paligid niya. Sinilip niya ulit. Inalog. Parang umaasang may lilitaw. Wala. Doon pumasok ang lahat ng alaala. Mga gabing may inuman. Mga biniling hindi niya kailangan. Mga pagkakataong pwede sana siyang nag-ipon. Lahat ng okay lang at mamaya na ay nagsiksikan sa isip niya. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Hindi dahil pagod, kundi dahil wala na siyang matakbuhan. Sa unang pagkakataon, hindi niya masisi ang iba. Hindi niya masabi na malas lang siya. Tahimik niyang inamin sa sarili, kasalanan ko ito. Umuwi siya ng mabigat ang loob. Hindi niya alam kung paano tutulong. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa kwarto, naupo siya sa kama at tinitigan ang pitaka. Lumang-luma. Tahimik. Walang galaw. Parang tapos na ang hiwaga. At sa katahimikan, may mas mabigat na pumasok sa isip niya. Hindi pala ang pagkawala ng pera ang masakit, kundi ang katotohanang wala siyang naipon kahit kailan. Doon siya napayuko. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya naghanap ng dahilan, kundi ng pagbabago. Kinabukasan, nagising si Gardo ng mas maaga kaysa dati. Walang alarm, walang ingay. Tahimik ang umaga, pero mabigat pa rin ang dibdib niya. Sa mesa, nandoon pa rin ang lumang pitaka. Hindi niya ito agad kinuha. Sa halip, umupo siya at nag-isip. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinanong ang sarili kung ano ang bibilhin. Tinanong niya kung ano ang uunahin. Kumuha siya ng papel at lapis. Isinulat niya ang mga kailangan, pamasahe, bayarin, pagkain, walang luho. Habang sumusulat, parang may tinatanggal siyang bigat sa loob niya. Hindi madali. May bahagi ng sarili niyang gustong bumalik sa dating gawi. Pero pinigilan niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magbago. Dahan-dahan. Nagbaon siya sa trabaho. Umiwas sa mga yaya ng gastos. Natutong magsabi ng hindi kahit nakakahiya. Tuwing matutokso siyang gumastos, tinitingnan niya ang pitaka. Hindi para umasa, kundi para maalala ang araw na wala itong laman. Hindi biglaan ang pagbabago. May araw na nadadapa siya. May araw na gusto niya sumuko. Pero sa bawat maliit na tamang desisyon, parang may binubuo siyang bago. Isang disiplina na matagal niyang binaliwala. Isang gabi, binuksan niya ang pitaka. May kaunting pera, hindi galing sa hiwaga, kundi mula sa sarili niyang pagpipigil. Ngumiti siya. Hindi malaki ang halaga. Pero sa unang pagkakataon, alam niyang hindi ito mawawala bukas. Isang umaga,
Papasok na si Gardo sa trabaho nang mapansin niyang wala ang lumang pitaka sa kanyang bulsa. Huminto siya sandali. Hinaplos ang bulsa. Sinilip ang bag. Wala. Hindi siya nagpanik. Noon, tiyak nakakabahan siya. Hahanapin sa bawat sulok. Sisihin ang sarili. Magmamadali. Pero ngayon, tahimik lang siyang huminga. Pag-uwi niya sa gabi, hinanap niya ito sa kwarto, sa mesa, sa ilalim ng kama. Wala talaga. Umupo siya at napangiti, bahagya. Sa halip na kaba, may pumasok na kakaibang pakiramdam. Parang may paalam na nangyari. Binuksan niya ang bagong pitaka na matagal na niyang ginagamit. Sa loob, may kaunting ipon. Hindi galing sa himala. Hindi galing sa biglaang swerte. Galing sa araw-araw na pagpili. Naalala niya ang unang gabing napulot niya ang lumang pitaka. Ang hiwagang hindi niya lubos na naintindihan noon. Ngayon, malinaw na. Hindi pala yun ibinigay para yumaman siya. Ibinigay iyon para turuan siya kung paano humawak ng pera at kung paano humawak ng sarili. Kinabukasan, may emergency ulit sa pamilya. Hindi malaki, pero handa siya. Hindi siya nangutang, hindi siya nagpanik, at doon niya napatunayan sa sarili, hindi na siya si Gardo Gastador. Hindi dahil wala na siyang luho, kundi dahil marunong na siyang pumili. Ang pera ay dumarating at nawawala, pero ang disiplina ay nananatili. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang hawak mo, kundi ang kontrol mo sa sarili. Ayos lang gumastos para sa mga pangangailangan at sa mga gusto natin, pero dapat ay palaging nasa lugar at may balanse. Sa pagkawala ng lumang pitaka, natagpuan ni Gardo ang isang bagay na mas mahalaga, ang kakayahang maghanda para sa bukas. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.